Ito matindi to. May inupakan dito mga kababayan si Mayor Vico Soto dahil po sa naging sona ni PBBM about po sa issue ng flood control. At alam ninyo kung sino yung tinutukoy dito. Anyway mga kababayan, ito nakinabang din to nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ito pong construction company na ito. Anyway, ito mga kababayan, sabi dito kay Luigi Vlogs, ito po yung nag-upload po reaction ni Mayor Vico Soto sa sona ni PBBM patungkol sa korupsyon sa flood control project. So ito, pakinggan po natin. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Hindi na daw uulan. Tag-init na lang. Hindi talaga natin ma-predict ang panahon ngayon, ano? Yan ang sinasabing climate change. Pero, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsyal, magandang umaga po sa inyo, sa mga kawani ng ating institutional sector, syempre sa panguna, ngayong umaga ng ating Liga ng mga Barangay, Kapkonsi Ambo Alba, maraming salamat po sa inyo. Ay mga pala natin, mga kasama mula sa national government agencies. Magandang umaga po. At, napanood nyo naman po siguro yung State of the Nation address ng ating Pangulo, no? Nung nakaraang Lunes. At ako po, para sa akin, yung highlight, yung bandang dulo, kung napanood po ninyo, ay nabanggit niya po yung tungkol sa mga flood control projects na nasa bilyon kada araw ang budget sa national na pamahalaan. Pero makikita natin na yung iba, hindi naman natin nilalahat, pero yung iba nagkakaroon talaga ng problema at ito yung nagiging sanhi ng tumatagal yung problema. Ibig sabihin, imbis na nag-i-improve, sana na nag-i-improve, may mga ibang area, may mga ibang project, makikita natin na baka substandard, sabi nga ng Pangulo, yung iba baka wala talaga. Yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung yumaman sa Pasig dahil sa ganung klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na mga santo. Ayan, alam naman. Alam ko mga kababayan, alam nyo kung sino yung tinutukoy dyan Yung dating yung dating na-booking do sa Miro System. alam ninyo yan mga kababayan. Anyway, ay shoutout kay Queen Magnus mega love shoutout. Ayan, thank you sa panonood Shoutout kay Ma'am Dolly Babes yan. Shoutout po sa inyo. Anyway, tuloy pa natin. Diba? Public record naman po ito, kaya pwede natin sabihin. Yung St. Gerald Construction, di ba yun? Walang po i-assure ang bawat isang Pasigenyo na hindi natin sila tatantanan. Tama! Dun sa nabanggit ko noong ating inauguration na pagbayad nila ng buwis. Kasi isipin po natin, they really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, malaking bahagi nila dito, hindi lang sa Pasig, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya City Admin, kailangan seryosohin natin yung investigasyon. Malaki na yung Bakit sinasabi ni Mayor Vico Soto dito na hindi lang sa Pasig, kung hindi sa buong Pilipinas? Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, isa po ang St. Gerald Construction sa nakakuha ng maraming proyekto, di umano mga kababayan, sa Administrasyong Duterte. Kaya nga yung build ni dating Pangulong Duterte, isa po sila mga kababayan sa nakinabang po dyan at nakakuha ng maraming project sa Duterte Administration. Kaya nga yung sinasabi dito ni Mayor Vico Soto, na etong construction firm na ito ang nasa sa likod mga kababayan or may isa din sa dahilan ng mga pagbaha dito po sa Pilipinas posible kasi nga isa sila sa nakakuha ng maraming proyekto nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Anyway, ipagpatuloy pa natin yung progresyo natin, pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating sangguniang panlungsod. Kailangan talaga imbestigahan natin, at least yung sa jurisdiction natin, yun man lang yung may ambag natin sa nasyonal. Tama. Kung ano yung mga nangyari within our jurisdiction, kung ano yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito nakarehistro, tingnan natin lahat ng kontrata nila. Tingnan natin yung mga utang nila sa BIR, tingnan natin nila yung utang sa LGU, isa-isahin natin. Kasi doon pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada kumpanya. Billion-billion. Kaya nga, tama. May sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan po ang pinag-uusapan natin. Kaya na-assure ko ang bawat isang Pasigenyo na hindi natin tatantanan ang mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika pero walang politika. Ay, shoutout kay Libra Girl Biruin niyo kung gaano katapang ni Mayor Vico Soto. Buti nga si Mayor Vico Soto Kahit pa paano mga kababayan, ito yung masasabi nating may bayag talaga na politiko. Hindi katulad ng ibang mga senator na nagtatapang-tapangan lang,
ang tatapang nung kanilang mga bunganga, mga kababayan. Pero pag naandya na mismo, yung isang usapin na matindi na may kinalaman sa mga Duterte biglang tumitiklop, mga kababayan. Hindi ka yung ginagawa natin, katotohanan lang. At ipagpaumanin nyo na kung paminsan-minsan kailangan ko itong banggitin in public para din naman sa proteksyon namin, para alam ng tao kung ano ang ginagawa natin. Kasi maraming tao nasa likod nito. Kailangan alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa natin para kung ano man na mangyari ay protektado po tayo. Kailangan alam ng taong bayan. Anyway, may isa pa po tayong announcement sa August 7. Isang simula, no? City Health Department Services po natin nasa kasalukuyan ay nasa Pasig Sports Center po natin sa Old City Hall compound ay pansamantalang ikakalat muna. Sa compound lang din naman, sa Old City Hall pa rin naman po. Pero pasensya na po sa mga... So ito, ibang usapin na ito, mga kababayan. Pero ang maliwanag dito, biruin nyo maliwanag na sinabi ni Mayor Vico Sotto, hindi niya tatantanan yung isang malaking construction firm na yon para lang mapapanagot sila, mga kababayan, at para makapagbayad sila ng tamang tax. Kasi biruin nyo ang pinag-uusapan nga naman doon, bilyones. At syempre, mga kababayan, kaya nga nasabi ko kanina, etong tinutukoy ni Mayor Vico Sotto na construction firm, ito po yung isa sa nakinabang, mga kababayan, doon po sa mga proyekto galing sa Duterte administration. Ang isa pa, kung matatandaan nyo, naging kontrobersiya din po itong construction firm na ito nung pumutok yung issue ng Miro system. Yung ibinulgar ni Sian Gasa, mga kababayan, na di umano ay nakikipag-ugnayan sa COMELEC sa pag-iimprinta ng mga balota. At dahil nga nabulgar yon, mga kababayan, biglang nagbago ang lahat ng mga panahon na pinag-uusapan natin yan. So ngayon, kung titingnan ninyo, isa rin si Mayor Vico Sotto sa nagbulgar about po, mga kababayan, sa ugnayan ng construction firm na dapat papasok, makiki-joint venture dapat dito po sa COMELEC sa pag-iimprinta ng mga balota. At ngayon, mga kababayan, maliwanag din naman na talagang hindi titigilan ni Mayor Vico Sotto ito pong construction firm na ito para mapapanagot ito at para makapagbayad din ito ng tamang buwis. Ano po, dapat ganyan lahat ng public servant, mga kababayan, yung may tapang, yung talagang makuha lamang yung para sa taong bayan, gagawin po ang lahat. Samantalang yung iba nga, yung mga senator nga natin, akala natin matatapang at magiging boses ng mga kababayan Pilipino po natin sa Senado at magiging independyente. Pero ang ending, mga kababayan, pag Duterte pinag-uusapan, tumitiklop din pala. Ano po? Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po sa naging komento ni Mayor Vico Sotto about po sa naging SONA ni PBBM, na kung saan maliwanag naman na talagang kahit siya, mga kababayan, pumapabor sa gustong mangyari ng presidente na imbestigahan yung mga anomalya dyan po sa flood control project. Dahil nga, gusto ring imbestigahan ni Mayor Vico Sotto yung anomalya ng isang construction firm dyan po, mga kababayan, sa Pasig City. Para na sa ganon, makuha yung interest ng mamamayang Pilipino, especially makapagbayad ng maayos na buwis ito pong construction firm na ito.